Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Magandang balita po mula sa Philippine News Agency. 64% of Pinoys think Philippines headed in right direction ayon po sa isang survey ng Okta Research. A significant majority of Filipinos believe the country is headed in the right direction under the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. according to the latest survey results released by Okta Research on Wednesday. Based on the Tugon ng Masa survey conducted from December 10 to 14, 64% of Filipino adults said the Philippines is headed in the right direction based on the policies and programs articulated and implemented by the current administration, while 21% believed otherwise. The percentage of adult Filipinos who think that the country is headed in the right direction increased from 62% last October 2023 to 64% in December 2023. Okta said the 2 percentage point increase in Filipinos who believe the country is on the right track is the first time a rise in the positive outlook on the country's trajectory has been observed since October of 2022. So, isa lang po ang ibig sabihin yan, na kahit na ang daming tumutuligsa sa gobyerno ni Ferdinand Marcos, kahit na maraming naninira, kahit maraming nagpapakalat ng fake news, a significant majority po ng mga Pilipino ay naniniwala na under the administration of President Bongbong Marcos Jr., we are heading on the right track. So ano kaya ang masasabi ng mga anti dyan? Nagsasama-sama na nga kayo para siraan at ibagsak si President Bongbong Marcos, pero hindi po kayo nagtatagumpay dahil ang boses po ng taong bayan ang mananaig. At sinasabi po dito na mas nakararami po ang nagtitiwala sa ating President. So kahit na ano pa ang gawin ninyo, hindi nyo mapapabagsak ang isang Bongbong Marcos dahil siya po ay itinalaga ng Diyos para mamuno sa ating bansa. Well, siyempre sasabihin na naman ng iba, ay wala yan kay former President Rodrigo Duterte dahil mas mataas ang rating ni former President. Okay, given, pero tandaan po natin, si Rodrigo Duterte po ay hindi Marcos. Kung naiintindihan niyo po ang ibig kong sabihin, Marcos po ang nakaupo ngayon. The mere fact na nakabalik ang mga Marcoses sa Malacanang, nagpapahiwatig po yan na lahat ng paninira na ginawa ng mga kalaban sa loob ng 36 years ay napawi na po. Hindi na po pinaniniwalaan. Kaya para magkaroon ng ganito kataas na rating ang ating President Bongbong Marcos, expected po yan. Kahit na sabihin nilang mas mataas ang rating ni ex-President Rodrigo Duterte. Hindi po dinanas ni former President Duterte ang mga dinanas ng pamilya Marcos. Pero with the grace of God, ang nakaupo po ngayon ay isang Marcos, si President Bongbong Marcos. At sinabi nga dito sa Okta Research, ito daw ay a rise in the positive outlook. Yan lang naman tayo mga Pilipino eh. Kung meron man pong mga negative thinkers sa atin, mas nakararami po ang positibo ang tingin sa buhay. Yan po ang isang katangian natin mga Pilipino. So kapag ganito ng ganito ang mga pangyayari, na pataas ng pataas ang bilang ng mga Pilipino na naniniwala na tayo ay nasa tamang landas, pasasaan ba? At makakamtan natin yung sinasabi ni President Bongbong Marcos na sama-sama tayong babangon muli. Ay oo nga po pala, belated happy birthday po kay Juan Ponce Enrile. 100 years! Sabi-sabi nga na-outlive na ni Manong Juan ang mga dinosaurs. So happy birthday po, Mr. Juan Ponce Enrile. Saludo po kami sa inyo. Pero syempre, meron pa rin pong mga negative na nagko-comment. Dahil sabi nila, bakit nyo babatiin yan? Isa yan sa nagtraidor sa ating bansa. Tinraidor niya si Apo Lakay.
Ang masasabi ko lang po niyan, kaya naman po siguro binigyan ng Diyos si Mr. Juan Ponce Enrile ng ganito kahabang buhay para ma-witness niya na maupo ang anak ni Apo Lakay at makapagsilbi siya sa dalawang presidenteng Marcos. Ipagpalagay na natin na nagtraidor si Manong Juan. Pero hindi po ba umamin siya sa kanyang pagkakamali? Itinuwid niya po yung kanyang ginawa. Humingi siya ng tawad sa pamilya Marcos. At sino ba ang sinuportahan niya? Si President Bongbong Marcos. At kilala natin ang Marcos family. Hindi po sila mapaghiganti. So nung humingi ng tawad si Mr. Enrile sa pamilya Marcos, at dahil ang tingin ni Bongbong Marcos kay Juan Ponce Enrile ay parang uncle, kamag-anak, or second father, niyakap niya po ulit ito. Sino ba ang hindi nagkakamali? Kahit sabihin natin napakabigat ng ginawa mo. Pero dahil nga po sa kagandahang puso ng mga Marcoses, ito po, umabot ng 100 years itong si Mr. Juan Ponce Enrile. Kaya belated happy birthday po. Balita ako, natanggap na ni Manong Johnny yung kanyang 100,000 pesos na incentive para sa mga seniors na umaabot ng 100 years old. Meron pong kasabayan na nag-birthday si Mr. Juan Ponce Enrile. At yan po ay si Chris Aquino, who turned 53. Kahapon din po yan, February 14. At nabalitaan na po natin sa isang interview niya kay Boy Abunda kung ano ang mga pinagdadaanan ni Chris Aquino pagdating po sa kanyang kalusugan. Actually, nakakaawa po. Parang masyado ng prolonged yung agony ni Chris Aquino. Well, ito na naman yung makakating dila. Sasabihin, karma yan ni Chris Aquino. Dahil kasama siya sa Aquino family na nagbagsak sa pamilyang Marcos. Kaya lang, dapat po sa ngayon, isang tabi po natin. Let us stop the hate. Kung ang pamilya Marcos ay hindi nagtanim ng galit sa mga Aquino, hindi ba dapat tayo mga supporters ng Marcos family gawin din ang ginawa ng mga Marcoses? Itigil po natin yung hatred sa ating puso. Sabi nga nila, karma din yan ni Chris Aquino. Narinig niyo yung sinabi ni Chris? Baka ito na ang kanyang huling birthday. Dahil sa Lunes po, siya ay sasailalim sa isang gamutan na napakadelikado. Dahil sabi po niya sa interview, yung procedure na gagawin sa Lunes, kapag hindi nagkaroon ng positive na resulta sa kanyang katawan, maaari po siyang ma-heart attack. Napakalaki daw ng tsansa na baka bigla na lang huminto ang puso ni Chris Aquino kung hindi tanggapin ng kanyang katawan yung gagawing procedure sa Lunes. Let us pray for Chris Aquino. Tama na po yung gantihan. Ito nga, may lumalabas pa na mga ganito eh. Karma daw kay Cory Aquino, kay Noynoy Aquino, ngayon kay Chris Aquino. I'm sure tayong lahat, naranasan na natin ang mawalan ng magulang or ng mahal sa buhay. Lalo na ito, maiiwanan niya yung kanyang dalawang anak na lalaki, si Josh saka si Bimby. Mahirap din pong lumaki ng walang magulang. So ipagdasal po natin na wag sana ito ang maging huling birthday ni Chris Aquino at sana siya ay gumaling pa. Now, with regards dun sa kanyang mga pinagsasabi laban sa mga Marcoses, malay naman natin, baka deep inside her, nagsisisi siya sa mga sinabi niya. It is going to be between her and her God. Ako, alam nyo, ang gusto ko, mabuhay pa ng matagal si Chris Aquino para makita niya kung papaano iaangat ni President Bongbong Marcos ang bansang Pilipinas. Hindi ba, kung gusto niyo rin lang maghiganti, ito ang pinakamagandang higanti. Ang makita ni Chris na bumuti ang bansang Pilipinas, ang bumuti ang buhay ng bawat Pilipino. Sana matulad din siya kay Mr. Juan Ponce Enrile. Umabot ng 100 years old. Although siyempre sa medical condition ni Chris Aquino, mahirap maabot yung 100 years old. Bibihira na po ang umaabot ng 100 years old. Kaya lang sana humaba pa po ang buhay niya. And I fervently pray na sana po bigyan siya ng Panginoon ng mahaba pang buhay para makita naman niya po ang pagbabagong gagawin ni President Bongbong Marcos sa ating bayan. And speaking of this karma na sinasabi nila, yun daw mga kumakalaban sa pamilya Marcos, ay may bad karma na dumadating na kahit na hindi daw gumalaw ang taong bayan,
karma na mismo or langit na mismo ang maghahatol? Ito po ang tanong. Sa ginagawa po ng kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy, na panay ang batikos at kontra ngayon sa kanyang kapatid na si President Bongbong, ganito rin kaya ang aabuting karma ni Senator Amy? Dahil kung papansinin niyo po, imbis na suportahan ni Senator Amy ang kanyang kapatid, ay panay ang kontra niya sa mga desisyon, lalo na sa mga major decisions ng ating presidente. Lagi pong pinapasok ni Senator Amy si Apo Lakay. Kasi ayaw daw niyang masira ang legasiya ni Apo Lakay, na pinaglaban daw nila ang legasiya ng kanyang tatay. Ang masasabi ko lang po, matagal na pong wala si Apo Lakay. Huwag na nating hukayin. Nananahimik na po, and I am sure sa pag-upo ni President Bongbong, nakangiti po si Apo Lakay kung nasaan man siya. Pero ano itong ginagawa ng kanyang kapatid? Imbis na suportahan ang ating presidente, panay batikos pa at pag-criticize ang inaabot ni President Bongbong mula sa kanyang mismong kapatid na imbis na suportahan siya, ay lagi siyang binabatikos. Lalo na yung mga ginagawa ng ating presidente. Ang dahilan ni Senator Amy, because she is the firstborn of Apo Lakay. At ayaw niyang masira ang pangalan na Marcos. Sa ginagawa ni Senator Amy, hindi ba niya sinisira ang pangalan ni President Bongbong Marcos? Marcos pa rin po. Kahit na pagbali-baligtarin niyo ang mundo, si President Bongbong ay isa pong Marcos. Laging sinasabi ni Senator Amy, ang tama ay tama, ang mali ang mali. Ang problema kasi nito, sa nakikita ko lang po, correct me if I'm wrong. Para bang ang tingin ni Senator Amy, mas matalino siya kay President Bongbong Marcos. Na lahat ng iniisip ni Senator Amy, lahat ng kanyang suhestyon, panukala, at gustong gawin ay tama. Siya na lang ang tama. Lahat na lang ng kanyang inisip para sa bansa ay tama. Na akala mo, siya lang ang nag-iisip ng kabutihan na para sa bayan. Lahat ng ginagawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos ay mali. Nakita nyo naman sa mga galawan at sa mga pahayag ni Senator Amy. Ito nga binanat-banata ni former President Rodrigo Duterte, yung kapatid niya. Tinawag na adik, tinawag na kung ano-ano. Pinagtanggol ba siya ni Senator Amy? Hindi. Ang nasabi lang ni Senator Amy, kakaloka. Tama ba yun? Harap-harapan na binastos, minura ang iyong kapatid. Pero ang loyalty mo nandun pa rin sa mga Duterte. Pinagre-resign na ni Basti Duterte si President Bongbong. Tamad daw at walang pagmamahal sa taong bayan. Pero imbis na ipagtanggol ni Senator Amy, mas pinanigan pa niya at binigyan ng katwiran si Basti Duterte kung bakit nasabi nito yung kanyang mga nasabi. Tigilan na sana ang paggamit sa pangalan ni Apo Lakay. Nananahimik na po si Apo Lakay, masaya na po siya dahil kahit na hindi na niya inabot naman at nasaksihan ni former First Lady Imelda Marcos na nalinis ang kanilang pangalan at naging presidente pa si Bongbong Marcos. Ano ba ang sinabi ng dating unang ginang? Yung dalawang lalaki sa kanyang buhay, pareho pang naging presidente at mahal na mahal niya itong mga to. Ano kaya ang masasabi ni Ginang Imelda sa mga pinaggagawa ng kanyang anak na si Amy? Sa tingin niyo matutuwa yun? Or baka lang namang gusto ni Senator Amy na porke siya ang firstborn ni Apo Lakay, siya dapat ang mamuno sa Marcos clan. Meron po akong isang clip na napanood kung saan sinabi ni Bongbong Marcos nung sila ay nasa Hawaii pa. Ang sabi po niya, as the head of the Marcos family. As the head of the Marcos family. So, inaako ni Bongbong Marcos din na siya ang tumatayong head of the family nung nawala si Apo Lakay. Pero the way things are going, parang hindi pumapayag si Senator Amy dyan. Dahil gusto niya as the firstborn child of Apo Lakay. Siya dapat ang laging tama at walang tamang gagawin ang kanyang kapatid. Dahil sinabi nga ni Senator Amy, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Ang lumalabas dito, lahat na lang ng mga sinasabi ni Amy Marcos, yung kanyang iniisip, yung kanyang mga panukala, yung kanyang mga kagustuhan na mangyari para sa bansa ay tama. Siya lang ang laging tama. At lahat ng ginagawa ng kanyang kapatid
na si President Bongbong Marcos, again, I repeat, ni President Bongbong Marcos ay puro mali. Wala na bang nakitang tama si Senator Amy sa kapatid niya? Lalo na dun sa mga major decisions ni President Bongbong. Lagi pong nakakriticize si Senator Amy. If you don't believe me, tumingin po kayo sa mga bali-balita. Mas marami po yung mga pagkakataon na salungat si Senator Amy sa mga gustong gawin ni President Bongbong Marcos. Kung meron po siyang sinasang-ayunan, iilan lang po yan. Mas marami po yung kontra si Senator Amy. Only because she is the firstborn and ang tama ay tama at siya yon at ang mali ay mali. At yon ay si President Bongbong Marcos. Kung totoo yung sinasabi nila na lahat ng kumokontra sa mga Marcoses, and in this case, kay President Bongbong Marcos, ay bad karma ang inaabot, wag naman po sana mangyari kay Senator Amy yun. Dahil naniniwala pa rin ako sa sinabi ni Senator Amy sa kanyang isang interview na wala daw makakapaghiwalay sa kanilang magkapatid dahil galing daw sila sa iisang puno. Pero parang kontra po yan sa mga ipinapakita ni Senator Amy. Kailangan po ng ating presidente ng suporta. Kung hindi po maibibigay ni Senator Amy na kapatid ni President Bongbong ang suporta, tayo pong mga supporters ni President Bongbong ang magbibigay sa kanya ng needed support. Lalo na doon sa 64% ng mga Pilipino na naniniwala that the Philippines is on the right track under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos te Agnina, peace.